Mga kapatid, sa ating malalapag tribong ito, sama natin sa ating pananalangin ng ating pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Pamilya David at De La Cruz, Milet Ramos, Rosmar Pamin, Ceci Lim Rivera, Alex at Jim Magdarao, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Mary Santos, Aurora Silungan, Nandet Marisa De La Cruz, Michelle Esteban, Elma Laguador, Julian Solida Rosario, Lourdes Hilario, Dr. Barat Marie Tolentino, Novela Zeni Galvez, Jean Silungan, Vidal at Marieta Querol, Junior at Shirley Principio, Dr. Abel Saida Banaal, Edgardo at Aida Punanan, Celia San Felipe, Rique Tavic Magpo, Alicia Arcega de Crucis, Jennifer R. Francisco, Renan David de Leon, Cesar at Lolita Nicolas, Celi Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Janet Teresita de Lun, Lali Teresa Ramon Valenzuela, Edwin at Aida Gumapas, Janet T. Pascual at Hindi ng EDB Community, Christopher Janet Lo, Antonio at Victoria Sanchez, Vida Digolo, Reverend Father Piano Pensuli, Bishop Dennis Villarojo, Julia Guerrera, Wilfredo Cristina Pascua, Mirna Lumba, Mendoza Riugelon at Manaloto Family, Joseph, Mary Grace at John Paul, at hindi para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, pangkakasabi ng Res Columbus Holy Child Council 6737 ng Bustos Bulacan at ng Catholic Women's League ng Lawa Mikawayan Bulacan, Hospicio de San Dios, Tito at Karen Garelios, mga mananampalataya ng Barangay Pulo sa Rafael Bulacan at ng Barangay Gambao, Bustos Bulacan, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPMO, Edwin at Josie Lazaro, Hans Valderrama, Glenn Ivan Angelo Emeterio, Glenn Gumapedix Emeterio, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Dale Celestina Tiu, Architect Bernardette Elena Guzman, Adriana Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Riviera, Arman at Amy Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Judith Doris Pilehera, Yolanda Basihan, Gaspar at Susan Dumaday, Dennis Bunag, Amy Ferry Manalo, Gima Jonathan Den, Emelita de la Cruz, Reynati Davao, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Catrina Manera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adam, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Galapis, Dr. Alan Ivon Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Marlene Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayubong, Vizcaya, Grihino Hospital, Skyden Hospital at Quarian Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, at hindi lang lahat ng mga frontliners sa pagsupos at pagkalat ng salat ng COVID-19 at hindi na mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Maroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Samantha Osella, Capistrano Manegro, Timoteo Oruela, Jose Ingat, Aris Tan San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cielo del Mundo, Maria Maravilla, Jodith Santiago, Bart Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Nito Soriano, Adriano Santos, Rami Banaat, Minda Saison, Renaldino Laguador, Lucinita Pamig, Dr. Benjamin Miranda Jr., Dr. Harold Ramil, Saminga, Reggie Garcia, Dolores Tonero, Fede Victoriano, Mario Collado Sr., Alvin David, Teresa Yutuk, Nathan Selina Flor Hamala, Judalina Tinda Mohador, Niudico Hailey Kunin at Jandin Con Bayudang, Lady Sina Joe Lumba, Alan Casuyon, Estelita Mendoza, Arnil Manaloto, Margarita Isabel at Loy Mali at hindi naman kang pamilya. At para sa kaarawan ni na Yolanda Roberto, Maria Luz Dihamco, Alaysa Maria Cause, Big Ed Mendoza, Kim Kahalhal, Jocelyn F. De Rosario, Peter Paul Di Tabining, Chris Jericho Miranda, Roden Mark Afinidad, Giorgio Di Bayakyak, Irish Talon,
at hindi para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Sidonia, Viviana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Puloy, Dean, Raquel, Frederick, Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, at Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasio, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucida, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Antonia, Marie Mercedes, Mark, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pepito, Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Reynaldo, Dennis, Remedios, Consuelo, Viviano, Paulina, Julian, Purificacion, Martivil, Belencito, Alberto, Rustico, Socorro, Enrique, Roberto, Religio, Crescencia, Maria Fatima, Amelita, Antonina, Jacqueline, Sergio, Rafael, Virginia, Romeo, Elias, Zoe Andres, John, Carlos, Antonina, Armando, Editha, lahat ng mga kaluluwas purgatorio, hindi naman ang iyang mga lektor ng Diocese ng Malolos, at hindi na mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalitan ng kanang Diyos, kaya nabulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalublog ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kaming pagbigat na magkamit ng galubong karagdagan upang sa mahal naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kaming mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y aking lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking anak. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pinala ko sila sa isang lupaing na sagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyo. Ngunit pinunisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang aking Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakbo. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinaligdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay. At humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo o poon ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag.
ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalinain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuloy. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinulong si Jesus. Bakit po ninyo dinadaan sa kalinhagang niyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, pinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at pananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng kalinhaga, sapagat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakarinig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hulang Isayas na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinigit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, bisisari nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, ang pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagat nakakakita ang inyong mga mata, at nakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sabi ko mabuting balita ay ating natunghayan ang pagtatanong ng mga alagad ng ating Panginoon kung bakit kadalasan ay dinadaan niya sa mga talinhaga ang kanyang pagsasalita sa kanila at hindi sa iba pang mga tao. Sapagat mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, tuwiran man siya na magsalita, may mga tao naman na wala rin dating sa kanila ang sinasabi ng ating Panginoon. Sapagat ang ating Panginoon ay nangangaral, hindi lamang para ipahayag na siya magaling magsalita, nangangaral siya, hindi para sa ganang kanyang sarili, upang sa gayon ay makilala siya bilang isang dakila na Diyos. Kundi ang ating Panginoon ay nangangaral at gumagawa ng malalaking kabuluhan upang nang sa gayon ang lahat ng mga tao ay lumakas sa kanilang pananampalataya. Subalit may mga tao talaga na kaharap ng ating Panginoon na kahit ano ang kanyang ipakita, kahit ano ang kanyang gawin, kahit ano ang kanyang ipangaral, bias na laban sa ating Panginoon. Sapagat kahit ano pa ang sabihin at gawin ng ating Panginoon, ang mga tao na ito hindi talaga nananampalataya sa ating Panginoon. Sa tuwina ay palagi naghahanap ng makabagong mga tanda, palagi naghahanap ng butas laban sa ating Panginoon. Kaya nga po kahit anong gawing pangaral ng ating Panginoon sa mga iskriba at mga pariseo, karamihan sa kanila ay against pa rin sa ating Panginoon. Laban pa rin sa kanyang itinuturo, laban pa rin sa kanyang ipinangangaral sa harap ng maraming mga tao. Kaya nga po mga kapatid, kahit ano ang sabihin pa ng ating Panginoon, hindi nalalakas pa ang kanilang pananampalataya sapagat pinaliguran na nila ang pangaral ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa mabuting balita, sila yung tinutukoy sa hula ni Propeta Isayas. Tumingin man sila ng tumingin, pero hindi sila nakakakita. Makinig man sila na makinig, pero hindi naman nila pinakikinggan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sapagat isinarado na nila ang kanilang mga mata, ipinikit na nila ang kanilang paningin doon sa kanilang dapat makita
sinarado na nila ang kanilang tainga sa mga bagay na dapat nilang mapakinggan. Kaya nga po mga kapatid, kahit anong gawin ng ating Panginoon, wala pa rin itong dating para sa mga tao na ito. Kaya nga totoo yung kasabihan na sinasabi ng araw, sa mga taong may pananampalataya, kahit wala na mga tanda ay sapat na. Subalit mga kapatid, sa mga taong walang pananampalataya, kahit anong pang tanda, hindi ito makasasapat. Sapagat kahit ano pang gawin mo, hindi naman maniniwala ang mga taong walang pananampalataya at hindi binig sa ating Panginoon. Kaya nga po ito'y tumutukoy sa mga taong kadalasan ay nagtatangka sa buhay ng ating Panginoon. O kaya naman ay nag-iisip palagi ng masama laban sa ating Panginoon. Kaya nga po sa halip na kabutihan, sa halip na yung mga mabubuti ang kanilang kuhanin mula sa pangaral ng ating Panginoon. Nakagagawa pa sila ng kasalanan sa kanilang pagtatangka na patayin ang ating Panginoon o kaya naman ay huliin siya sa kanya mismong pananalita. Kaya nga po mga kapatid, may kasabihan tayo dito sa Pilipinas na kuminsan mahirap gisingin ang isang taong gising. Bakit? Sapagat hindi naman talaga tulog, gising talaga, nagtutulog-tulugan lamang. Kaya nga po mahirap gisingin sapagat hindi naman talaga nahihimlay sa kanyang paghindig na pagtulog, kundi ang tao na ito mahirap gisingin sapagat siya mismo ayaw niya na siya ay gumising. Kaya nga po wala rin pinagkaiba sa mga taong nakikita naman yung nangyayari sa kanyang paligid. May magagawa siya para itama yung mga pagkakamali ng kanyang kapwa o kaya naman may magagawa siya para gawa ng mabuti para sa kanyang paligid, pero mas pinili pa na magbulag-bulagan na lamang. Yung po bang mga tao na sa halip na yung mabuti, ang palagi nilang pakinggan, ang hinahanap palagi yung masama at mga baho ng kanilang kapwa. Kaya kapag ka-chismis ang pinag-uusapan, bukas na bukas ang kanilang tainga, pero kapag katotohanan ang pinag-uusapan, nagbibingi-bingihan. Kaya nga po ito yung mga tao mahirap makarinig sapagat nakahililig naman, pero mas pinili pa na magbingi-bingihan. May mga taong nakakakita naman, pero mas pinili pa ang magbulag-bulagan. May mga taong nakakaintindi naman, pero mas pinili pa ang sila ay magsara ng kanilang isipan. Kaya nga po mga kapatid, sa mga iskriban Pariseo, palagi na lamang tanda, mga himala, mga bagong pagsenyalis na dapat ipakita ng ating Panginoon ang kanilang hinahanap. Ngayong napakarami na ipinakita ng mga himala ng ating Panginoon. Pero yung lahat ng mga ito, kagilagilasman sa mata ng marami, pero lahat ng ito ay baliwala sa karamihan ng mga iskriba at Pariseo. Sa araw-araw, lagi nila hinahanapan ng ating Panginoon ng bagong mga sinyales. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, wala itong pinagkaiba. Nangyayari din po sa atin. Sa pagdatingnan po ninyo, yung mga may asawa na, nung kayo po ay magkasintahan pa lamang, yung katipan mo, pag sinabihan ka ng I love you, wala namang ginagawa. Pero kapag sinabihan ka, kilig na kilig ka. Parang yung buong araw mo buo na. Pero mga kapatid, hindi naman po pwedeng palaging ganoon. Bakit? Sapagat dapat nagre-level up din. Kaya kapag mag-asawa na, naroon pa rin ang pagpapalitan ng I love you. Pero hindi ka mabubuhay sa salitang I love you lamang. Kinakailangan mo rin ay nagsasalita ka ng I love you, kumikilos ka rin para may pambili ng bigas. Kaya nga po hindi ka mabubusog sa I love you lamang. Kinakailangan, gumawa ka pa rin, magtrabaho ka pa rin, ipakita mo pa rin na kaya mong buhayin ang iyong katipan o ang iyong asawa. Kaya kapag mag-asawa na, nagre-level up na. Kaya nga po hindi na araw-araw nagsasabi ng I love you. Kung hindi man ganoon, ay pinapakita naman ito sa kanilang paggawa. Kaya hindi man sabihin ng I love you doon sa iyong asawa. Pero kung araw-araw naman, pinagluluto ka, araw-araw naman inuunawa ka, kahit na may mga pagkakataon, napakabuti mo, ang hirap mong gawain, ang hirap mong intindihin, pero pilit kang inuunawa ng iyong asawa. Kaya nga po kahit na araw-araw, pinaglalaba ka, o kaya naman ay nagsasakripisyo sa iyo ang iyong asawa, hindi man sabihin ang salitang I love you, pero ipinapakita naman ito sa kanyang paggawa.
pinapakita naman ito sa kanyang halimbawa sapagat ang pinakamagandang pagpapakita ng salitang I love you ay doon sa kanyang paggawa ng kabutihan sa taong kanyang minamahal. Kaya gayon din po naman sa mga mister, hindi man madalas nakapagbibigay ng tsokolate o kaya ay ng rosas na minsan nga po nangyayari, minsan na lamang sa isang taon kapag ka February 14 at dumisa kapag ka February 14, hindi pa nga nakapagbibigay ng rosas. Bakit? Kapos sa pera yung iba. Kaya salit na rosas, nalachuchi na lang. O kaya naman pag nadaan sa may lamay ng patay, humuhugot na lang ng bulaklak doon. At least, may maibigay sa iyo na bulaklak man lamang. Subalit mga kapatid, hindi man ito magawa kung sa buong taon naman nagpapakahirap siya. Yung po magpupunta siya sa kanyang trabaho, sakto lang ang pera niya, sakto lang ang pamasahe niya, hindi siya nagbabaon pang merienda. Bakit? Sapagat nagtitipid, sapagat lahat gustong iintrega sa kanyang asawa, sapagat ang gusto niya, hindi baling siya lang ang magutom, huwag lang ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Marahil, hindi ba makapagsabi araw-araw ng salitang I love you, pero araw-araw naman, pinapakita sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pagbabalat ng buto, sa kanyang pag-aaral ng kanyang sarili, ng kanyang pawis at dugo para sa kanyang minamahal. Kaya nga po mas makapangyarihan ang mabuting halimbawa kaysa sa salita lamang. Kaya nga po mga kapatid, ito'y nagpapahayag lamang napakaraming senyales na kung saan yung kapwa mo, ipinapahayag niya yung ninanais mo mula sa Kanya. Kaya nga po kadalasan, hindi laging sa salita lamang. May mga pagkakataon, pinapakita ito sa Kanyang paggawa. Kaya nga po nakapagtataka mga kapatid, no? Yung po bang ibang mga tao, nagtatampo kapag hindi nabigyan ng rosas, ng tsokolate pag February 14. Nagtatampo kapag hindi nasasabihan ng I love you ng madalas. Pero hindi naman niya nakikita yung kadalasan na ginagawa ng kanyang minamahal para sa kanyang kapakanan. Kaya ako mga kapatid, wala itong pinagkaiba sa mga iskriba at pariseyo. Nag-aantay palagi ng panibagong mga sinyales, ng panibagong mga tanda. Samantalang araw-araw, ang ating Panginoon ay nagpapakilala na ng kanyang pag-ibig sa bawat sa atin, na sa kanyang pangangalan, hindi ang masama ang kanyang ipinapangalandakan, kundi tinuturuan niya ang mga tao sa daan ng kabutihan. Sa kanyang paggawa, pinapakita niya ang mabuting halimbawa, hindi ang daan ng pagkakasala. Kaya nga po, napakarami ng tanda, pero may mga tao, mas pinipili pa nila na isara ang kanilang mga mata sa dami ng mga tanda, ng mga sinyales, ng pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, imulat natin ang ating mga mata, sapagat yung tayo nandito pa sa mundong ibabaw at tayo'y malusog pa, yung tayo nakakakain pa ng gusto natin, yung tayo nakapaglalakad pa, yung mismong tayo buhay pa, ito'y tanda ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Ito'y tanda ng patuloy ng paggawa ng kabutihan ng Panginoon sa bawat sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sa bawat sandali ng ating buhay, maging buhay na tanda rin tayo ng pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Sapagat ang Diyos, kailanman, ay hindi nagkukulang sa paggawa ng kabutihan para sa atin. Huwag naman tayong tumulad sa mga iskriba at mga pariseyo na palagi naghahanap ng butas laban sa ating Panginoon. Bagkus makita natin ang kadakilaan ng ating Panginoon sa mga maliliit na bagay, sa mga maliliit na pagpapala na tinatanggap natin sa araw-araw. Nang sa gayon, sa ating buhay, mapapurihan natin ang ating Panginoon at makita natin ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha at sa kanyang kabutihan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga kalinhaga. Si Kristo nag-asik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa ating pananalangin sa Ama. Kaya sa bawat palangitan ng ating tutugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tag-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus,
pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilog ng mga alalahanin ng mundo ito, bagkus maging malis kami sa paglilingkod sa iyo, upang makapamunga kami ng mayamang ani. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahari ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, lahat ng iyong mga paghahari pinagutos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ang iyong mga lingkod at paspasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga ari ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang makahandog ng bawat isang nabigay para sa sambahin ng pananampalataya ay maggamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mamunang umako sa pananagutan, dahil na kung magbagong kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitis siya ay nalai, at ang kamatayan ay kanyang nalubig. Kaya't siyang aming daan para aming masapi ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang pagparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisan pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, o matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa naman ng tipan,
Ang aking dugo ay bumuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco at aming Papa, Fidelis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Padalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila uling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pag-iwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Iyan mo kami ngayon na ang namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa Sada para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kaming ipahintulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan.
Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanilahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagtutulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng infeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod, na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito tulad ng pandemya ay maging daan ng pagbabilig loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin, at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kapatihan ng lahat. Naway gabayan kami ng Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala, at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Para sa kapulungan ng mga obispo ng Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na may pinapakilabang mo sa iyong sariling buhay. At tuwing mo kami pasulong na makakbang mula sa dami naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. at magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat